balita natin kasi gusto kong, parang wala akong microphone. Okay ba? Ha? Wala akong microphone dun. Naririnig ako? Teka lang. Medyo malungkot, sabi ko nga sa intro ko kasi meron na naman pong isang haligi ng industriya na ipinagluluksa ngayong mga panahon na to. Today is January 27. To be exact, no? Na ayan nga po, walang iba kundi ang ating minamahal, pinagpipitaga ng Tita Gloria Romero. Isa siyang ilihitimong movie queen na matatawag at isa sa pinakadakilang tao dito sa industriya namin na talaga namang nakilala ko. Wala yatang artista, sabi ko nga sa kolong ko, walang artista noon pa man o ngayon na baguhan ang hindi nagbibigay or pwedeng magbigay ng respeto at paggalang kay Tita Glo na ayun nga sa edad niyang 91, magna 92 siya supposedly. Nag-9 ka na 91 lang niya nung December 16, 1933 siya. Tapos alam na natin na siya, talagang after pandemic, may mga bali-balita na kami noon na talagang may karamdaman na, may iniinda na siyang karamdaman, kaya yung mga taping niya no sa GMA7 yung lola something ay hindi niya na masyadong napupuntahan. Ako may mga kwento ako kay Tita Glo kasi naging isa rin siya sa mga, bukod sa paborito ko, aside from being a Vilmanian, syempre mas nauna siya kay Ate Vino. Ang dami-dami niya mga kwento at mga alaala na talagang nung mga time na nagsisimula ako sa showbiz. Nakilala ko siya nung mga 80s, 86, 87, mga ganyan. Nung sa Palibasa Lalaki, kasi PA na ako ni Ate ni Inday Badiday noon, isa ring mentor ko na nakatulong sa akin. Na pag may mga bisita at may mga dinadalo kami with Tatay Douglas Quijano, na siyang parang isa siya sa mga producer nung palabas na yun sa telebisyon. Yung karakter niya si Tita Minerva, na kinaaliwan ng lahat sa mga pinanganak ng recently or ngayon lang na namumulat sa showbiz. Napaka-klasiko nung karakter na Tita Minerva, being alam mo yun, isang Gloria Romero na ang kulit-kulit, laging may syoktong na tinatawag syoktong alak. Tapos lasenga siya doon, siya yung nanay ni ni Ami Perez at saka ni Cynthia Patag, at yung mga borders nilang mga lalaki doon, sina Richard Gomez, at sinubutan ko pa yung si Miguel Rodriguez, si Chong Joey Marquez, hanggang doon sa mga guwapings, hanggang nga si kasana napasok na yun si John Estrada. Ang saya lang kasi pag dinadalo namin ilang beses binisita namin yan, naging bisita dyan yung mga kaibigan namin, mga basketball players, kasi this was the same time na nasa PBA kami, mga 87, 88, ganyan, 89, hanggang naging PA na nga ako ng yumao ding Direk Mario J. De Los Reyes, na naging teacher ko sa UP Mascom, at nang ginawa niya yung pelikulang My Other Woman na under Regal, na pinagbibidahan ni Alice Dixon at saka ni Yetbo Christopher De Leon. Nandoon kasama doon si Tita Glo. Doon talaga, literal talaga po ako nakangangalang sa kanya. Although maganda na si Alice Dixon kasi beauty queen, alam mo, ng araw na yung sikat na sikat. Pero yung Gloria Romero, iba pag nasa set. Talagang lang siya, hindi mo talaga pwedeng hindi siya tapunan ng tingin or alam mo yung parang yung mga literal na ibig sabihin ng mga artistang galing sa langit, yung mga stars talagang between talaga na ngangangahan mo lang. So nakakatuwa dahil talagang yung paghanga ko sa kanya, although nakita ko na rin yung mga na-interview ko, yung mga Chirito Solis, Nida Blanca, with all due respect din kina Amalia Fuentes and Susan Roses. Ito yung mga legit na mga movie queen nung araw na talaga namang na inabutan ng mga Vilma Santos, Nora Honor, hanggang dito na kina Sharon, Maricel, ganyan. And ito na yung latest na hanggang na yung mga Claudine, Judy Ann, hanggang ito na mga mas bata na. So anyway, going back to Tita Glo, yun na nga, yung experience namin na yun doon sa My Other Woman na movie, 90 yun 90 show, kasi we were about to graduate pa nun sa Mascom. Nung buong klase yata ni Direk Mario J ay
yun ang naging final ano namin final exam kumbaga, na lahat kami isinama niya doon bilang PA, bilang yung iba mga artista, yung extra sila. Tapos yung iba part ng production, nag-i-edit, tumutulong sa promotion, etc. etc. Pero ako noon nasa marketing and production side at the same time, kasi personal na PA din ako ni Direk Mario J. So anyway, to cut the story short, yun yung encuentro ko kay Tita Glo, na medyo matagal-tagal, kasi nakakakwentuhan na namin siya pag may mga siniserve ng pagkain, napakaano siya. Alam mo yon, very nanay, very maasikaso, tapos alam mo yung basta ang hirap i-describe yung kagandahan loob ng isang Gloria Romero, na naulit yon nung mga early 2000 na, doon na sa Magnifico. Isa itong award-winning movie na talaga namang humakot din ng maraming parangal, at isa rin si Tita Glo dito sa pinanse ng husay niya rito. Ang ganda kasi nung movie rin na yon, na tumatak din naging classic kumbaga. And doon mas nakakakwentuhan na namin si Tita Glo, mas maganda ng encuentro namin, ay yung namin sa kanya, alam mo yon, na nawala na yung mga hiya-hiya, tapos nagpi-picture na kami, di ba? Wala pang masyadong mga at lagi niya kaming pinapayuhan noon na laging sinasabi, mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung mga nakakatrabaho mo at mga nakakasalamuha mo, kasi yun na nga rin daw yung mga parang pamilya mo na outside your house or your home, yun yung mga nagiging pamilya mo, kasi yun na nga, kayo lagi ang nagkakasama. Kumbaga, kumakain kayo sa parang literal isang plato, baso, tubig, lahat. Kung ano yung kinakain ng mga sikat, kinakain ng mga utility, ng mga nasa likod ng production, yun din yung ganun siyang magtrabaho, napaka-professional at napaka very humble, napaka mapakumbaba kumbaga. So, ang sarap lang alalahanin, kasi nung nagkaroon na kami ng programa po namin sa DZMM sa radio nung mga 2007, 2008, nagulat na lang kami nang nagkikita na kami na nung naging isa na ako sa mga publicist ng Regal Films din, yung gumawa ng pelikulang Bahay Kubo. Hindi ko talagang makakalimutan tong Bahay Kubo movie na with Mother Lily, kasi pag nagpapatawag si Mother ng parang mga special meeting or set visit, na nandoon si Tita Glo, hindi pwedeng hindi kami nagkukwentuhan over, na mga pinagchichismisan namin sa radyo. Sabi niya, ay, nanonood ako sa inyo lagi, ganyan. Tapos, alam mo yung pagka-showbiz na kahit gusto niya ng chismis, hindi siya talaga ayaw niyang minasisiraan ayaw may kaaway, ayaw niyang mainaaway. Siya lang yata yung artista, bukod tanging artista na nakilala ko, nakatrabaho ko, na hindi nang aaway, hindi inaaway at walang kaaway. Sobra. Ganun siyang klaseng tao. Very talagang queenly talaga yung mga galawan niya. Iba kasi nga yung lagi niya sinishare sa amin, especially yung mga pangalan na binabanggit ko, especially nung pag kami ni Manay Ichu Perez, yung Manay Ichu Vera Perez Maceda, yun. Na nandoon kami sa compound, kasi magkakatabi lang yung Regal ni Mother Lily, bahay niya, tsaka yung sa LVN nung araw. Ang saya-saya ng mga usapan, dahil ako nakikinig lang ako lagi, dahil syempre bilang isa sa pinakabata at 50 plus na ako, magsi-60 na ako, pinakabata ako. Lagi ako nag-i-enjoy dun sa mga kwentuhan nila, na yan sina Tita Annabel, sina Daisy Romualdez, yung mga veteranong artista nung araw, Tito Robert Arevalo pa, nakikita Tita Boots Onsonroa, na pag nagkakwento-kwentuhan sila, ang saya nilang panoorin, kasi diba, nung bata ka, kung inabutan mo yung panahon na ako, kung bata, tapos napapanood ko lang sila sa mga black and white na pelikula, tapos talagang nga ka talaga, kahit nakakasama mo na sila, kasi nga iba yung aura. Basta, hindi kagaya ngayon na parang mamera na lang yung mga artista, na parang pag nakita mo dyan, ay pogi, ay maganda, sexy artista na yan, ganito, ganyan. Tapos, ang eepal na mga attitude. Ito, walang ganon sa kanila. At isa si Tita Glo sa magandang example ng yung tinatawag nating, alam mo yung iba yung bearing ng mga artista nung araw. Kaya, pag nagtatanong kami nang nahihiya sa kanya, tapos lagi na namin siyang regular na binabate. Alam niya ni partner kong Gretchen Fulido na
laging nagtaano sa amin, nakikinig para bati. Ilan yan? Si Tita Glo, si Tita Perla Bautista, Odette Can, si Manay Cilia Rodriguez, Tita Loli Mara, Tita Alice Alonzo. Sino pa ba yung mga pag nakikita kami, uy, napapanood ka namin ang bet sa ganito, sa ganyan-ganyan. Ang tagal din po ng tinagal ng mga programa po namin sa DZMM, showbiz, sports, tapos nag-public service, halos 20 plus years, isipin nyo yan. Kaya hanggang nung mag-pandemic na, tawalan na kami ng prangkisa ng 2019, nag-pandemic na nung 2020, yun na, doon na nga na kami may mga karamdaman na, syempre nagkakaedad na, kakikita mo naman, birthday lang niya nung December at nag-91 na siya. Talagang kaya nga touch na touch kami pag nakakakita kami ng mga videos niya, courtesy of her daughter, only daughter na si Marites Gutierrez. Si Marites, hindi namin close, pero every time noon na pag dinadalaw namin ang mga kaibigan namin na sina Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada noon nung nakulong sila. Tapos ando doon sila ng mga kumare namin sina Presi, Estrada, tapos si Lorna Tolentino, si LT. Pag nagkakwentuhan sila, kasi tropa sila, magbabarkada sila. Lagi naming naririnig yung magagandang kwentuhan. Tapos yun na, si Marites na nag-iisang anak ni Tita Glo, na lagi niya kinikwento at kinukumusta sa grupo yung nanay niya. Nakikikumusta. Yan. Ang saya lang kasi alam mo kami as an observer, tapos na nakilala at nakasalamu itong mga ganitong artista, mararamdaman mo yung klase ng nila, nung pakikisama. Kaya napaka-genuine talaga. Kaya, well, hindi ako magtataka, one of these days may mga organisasyon dyan na konektado sa pelikula, konektado sa art, konektado sa medium na ito, na magsusulong na maging maging national artist din itong si Tita Glo, kasi talaga namang grabe din yung mga nagawa niyang mga pelikula since 1950s hanggang kasikatan niya noong 60s, 70s, 80s nga. Yan na, syempre ako Vilmanian ako. Halos lahat yata ng mga pelikulang kasama niya si Vilma Santos ay pinanood ko talaga. Hindi ko nga makakalimutan yung Makahiya at Talahib, isa sa mga Metro Manila Film Festival entries nila, na magkapatid pa sila doon ni Trixia Gomez na nagtatahi-tahi siya doon or something. Tapos si Rudy Fernandez yung parang rebelde na naging boyfriend ni Ate V doon sa movie. And then doon sa Gaano Kadalas Ang Minsan, na si Tita Glo naman yung nanay ni Hilda Coronel. Tapos all the best friends si Hilda at saka si Ate V doon. Ang ganda nung pinapayo-payo, ang ganda nung mga eksena nila. Pero pinaka nagmarka talaga na talagang bongga yung saan nagtatago ang pag-ibig. This was in 1987. Si Ate V doon, wow, yung nabuntis siya ni Ricky Davao. Tapos pinakasal siya kay Val, si Val Tonton Gutierrez. Doon galing galing na si Val, lagi na lang si Val. Ang husay-husay ni Tita Glo doon sa eksenang yung may confrontation na sila ni Alicia Verhel. Tapos yung biglang sabi niya, nabunutan siya ng tinik something. Alam mo, pag nakikita kami nung pag-usapan namin niya ni Tita Alice, kasi nandoon din si Alicia Alonzo. Grabe yung kwentuhan na namin, nasabi nga, sige nga, i-act out mo nga. Naalala ko yan sige nga, i-act out mo nga yan, blah, 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 and so on. Ang daming ganun. Plus, babalikan ko yung kwento sa Bahay Kubo na naging entry din sa Metro Manila Film Festival. During that time, na-publicist na ako ng Regal. Kasi, ang natatandaan ko, nagkaroon kami ng diskusyon ni Eugene Domingo. Si Uge, kasi pelikula ito ni Maricel, may Marian Rivera, may Shaina Magdayo noon. Kasi bilang publicist, syempre, ginagawa namin ng mga storya para ma-promote yung movie, no? Tapos, may isang, si Eric Quezon nandoon din. Ang alam ko, nagkaanuhan kami, nagkapatutsadahan kami ni Uge. Kasi si Uge, bilang taga-UP rin, syempre marami rin mga idea na ganito, ganyan. Basta nagdiskusyon kami, alam nyo kung sino umawat sa amin, na alam mo yung si Tita Glo. Hiyang-hiyaman ako noon, pero yun lang, hindi ko na nga maalala kung ano yung pinagtatalunan namin. Alam mo yung diskusyon na nagkakaanuhan na kami, na umiiral na yung pride. Alam mo, at talagang sabi ang dialogue na noon awa ko kung natatandaan na ito ni Uge, sa mapanood dito ni Uge, ni Eugene Domingo. Alam mo, natatandaan ko lang na sinabi talaga ni Tita Glodo na alam mo, hindi naman, parang pamilya lang talaga yan.
hindi naiiwasan. Pero at the end of the day, kayo-kayo pa rin ang magkakasama or something to that effect na kayo-kayo rin ang magkakasama, kayo-kayo rin ang magkatulungan. So, wala na. Wala na mga samaan ng loob, wala na mga kung ano-ano pang parunggitan. May mga, hindi ko matalala yung exact kung sinabi, pero alam mo yung para kami binuhusan noon ng malamig na tubig sa pagsaway niya sa amin. Grabe yung enkwentro ko. Isa yun sa mga hindi ko makakalimutang karanasan sa showbiz with Tita Gloria Romero. And then balikan ko lang naman kasi naalala ko lang po ito noong mga time na naging nakakakwentuhan na nga namin siya dahil malaking pasasalamat ko sa yumaong director at napakahusay kong teacher at director na si Mario J. De Los Reyes. Nung time na nagkukwentuhan na kami nun sa Magnifico, na sabi ko sa alam mo Tito Glo, dapat nanalo ka ng award dun sa pelikulang Condemned na kasama niya dun si Nora Honor, si Dan Alvaro kasi ibang Gloria Romero yon. Kung napanood ko siya dun sa Vilma, Lipad Darna Lipad, na kontrabida siya, parang impacta ba siya dun or something na kalaban ni Darna. Iba rin siya doon, medyo very mean. Pero dito sa Condemned, totoong tao na pinuportray niya ang isang karakter na ibang klase. Tapos yung sinusunog ni Nora Honor yung mga dollars na ganyan-ganyan. Tapos kitang-kita mo, dapat nanalo talaga siya doon ng award. Sa totoo lang, ang usay-usay, hindi ko alam. Wala akong nataal. Siguro naman na-nominate siya. Plus doon nga sa Kapag Langit ang Humatol with Ate V naman, si Bianca or something na nung nag-confront na sila ni Ate V, tapos siya, bulok ka pa rin, bulok. Tapos halakak lang na halakak si Ate V na umiinom ng wine niya. Ang galing-galing, ganong kagaling, ganong katindi. Kasi nakikita nga base sa mga kwentuhan, yung naging sistema nila nung araw na pag studio talent ka, inaalagaan ka ng yung production, ng outfit na hindi ka pwedeng basa-basa lumalabas sa mga tao o magpapakita ng hindi ka ayos, hindi ka Kaya na-maintain niya, na-sustain niya yung glamour o kaya yung glamour ng showbiz at nakakahiyamang banggitin dito sa vlog ko na wala na akong masyadong nakikitang gano'n, with all due respect sa kagaya ni Ate V. Dahil si Ate V, naging politician. Syempre pag politiko ka, nag-iiba na rin yung aura mo kasi mas dumediretso ka sa mga tao. Okay, exempted si Ate V. Pero sa mga ibang artista, maliban na din kay Tita Boots Anson-Roa na, alam mo yon, every time na nakikita kami, alam mo pa rin yung very, very, very mahinahon, mabini, yung dalagang Pilipina na, ay nako, nakaka-miss. Yan ang mga nami-miss ko sa mga artista na gusto ko makita sana, na sana man lang namana ng mga nakatrabaho ni Tita Glo sa kanya na nakita. Kasi ako gusto ko maging mabini, gusto ko maging mahinhi, na gaya nila, na alam mo yung na inalagaan sila ng mga studio. Kasi ngayon, iba na mga studio Studio meaning mga network, iba na. Kasi karamihan ngayon, syempre iniisip na lang yung, nag-iba na talaga. Kumbaga yung evolution nung pagiging maayos at pagiging, alam mo yung artista talaga, artista meaning, parang sa politika di ba? Na kung sino-sino na lang yung nagiging gobernador, lalo na sa Kongreso, sa Senado, na noong araw, nararamdaman mo pang, alam mo yun, hindi naman natatakot ka, but yung hindi naman distant, pero mararamdaman mo na ang taas nung pedestal na nandoon sila, na talagang titingalain mo, irerespeto mo, and at the same time, nakakasalamuha mo bilang mga leader, bilang mga inspirasyon, bilang mga role model. Ganon ang klase, ganon ang mula't simula hanggang nitong mga huling mga panahon, sabi ko nga, huli ko siyang nakita, siguro mga 2020, mga ganyan, nung nasa GMA na rin siya. Pero after that, nabalitaan na nga lang namin, na iginupo na ng karamdaman, tapos huling nakita nga natin na nag-celebrate siya ng birthday, naka-wheelchair na siya, kinakantahan siya ng kanyang anak na si Marites, yung apo niya na si Christopher, proud siya noon, lagi niya kinikwento yun, dahil naging artista rin yun naging kasama rin sa Star, sa ABS-CBN, yung mga Star Silk, Star Circle, di ba, na for a while, alam ko naging kabatch pa yan nung anak ni Alvin Patrimonio, si Christopher. And hindi lang talaga siguro niya bet masyado yung showbiz. Pinagbigyan lang niya yung kanyang lola. Na eto na nga po, at the age of 91, iniwan na tayo. Pero sana yung mga kagaya po namin na ako, dahil lang ako,
very soon talaga nag-iipon ako ng mga material na gusto kong magkaroon din ng libro. Isa rin yun sa mga bucket list ko na makagawa ako ng libro tungkol sa entertainment at yung mga naging karanasan ko, kasi nga ang dami-dami na, no, mula yung mga kaibigan ko talaga, mula Mother Lily Monteverde, si Ate Lourdes, Inday Badiday, di ba? Direk Mario J. De Los Reyes, ang dami pang iba, Tita Suwani. Ang dami-dami ko nakatrabaho at mga inabutan nung araw na magandang nagsilbi mga nanay ko, ate ko, tita ko, lolo, tito. Alam mo yung kuya sa industriyang ito na sana nga nabigyan ko ng tamang pagpapahalaga. Kaya ako, ayoko sanang gawin itong pagbablog na to tungkol sa kanya, kasi kaya lang, alam mo yon, history, ang kasaysayan natin kasi nag-i-evolve din yan. At least man lang na i-record ko ito at naibahagi ko sa mga gustong makinig, gustong, alam mo yon, makaalam din ng kahit papanong konting mga bagay-bagay. And yun na nga, sana magkaroon ako ng pagkakataon na makagawa talaga ako ng libro, dahil kumbaga sa tinatawag nating scholarly book na contribution natin sa ating mga kapwa na mahihilig sa showbiz, sa pelikula, sa larangan ng stage na, wow, ita pang trivia ko dyan, si Tita Glo, isa na siguro yan sa pinakamaganda at pinakamagaling na gumanap na Virgin Mama Mary o Virgin Mary noong mga panahon na di ba pag mahal na araw, lagi siyang talagang hindi na naihiwalay sa kanya yan. Pagkatapos bilang makikita mo na lang, ando doon siya as Tita Minerva sa palibasa lalaki na kunwari lasing-lasing umiinom, nakikipagbardagulan sa mga border na lalaki, at kung paano tatawagin niya si Cynthia, si Abby, mga anak niya doon sa ang saya-saya lang noon. And again, sa marami pa mga classic movies na nilabasan, ginawa niya at napanalunan niya, nabigyan siya ng parangal since 50s, 60s, 70s, hanggang nitong mga late 80s, 90s, and 2000. Hindi ka namin makakalimutan, Tita Glo. Maraming salamat sa magagandang alaala, sa magagandang pagsasamahan, sa kulang man itong sinasabi ko, pero alam mo, you deserve to be recognized or to be bestowed very soon bilang na rin isang national artist natin, kasi hindi rin matatawaran ang naging kontribusyon mo sa pelikulang ito o sa industriyang ito ng pelikulang Pilipino in particular, pati na rin sa telebisyon, o di ba? And on that note, kami po pansamantalang magbababay. Magpapasalamat pa rin po kami sa aming mga sponsors dito, lalong-lalo na sa Ideal Vision, Dr. Jessica D, maraming salamat sa Ideal Vision, lalo na dyan sa branch dyan sa SM Masinag, dito sa Antipolo, kina Dr. Jean, Dr. Beth, maraming salamat sa pag-aasikaso lagi sa akin. And of course, sa Faces and Curves, kina Dr. Sheila and Dr. Jerry Casata, kay Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, kay Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile, sa lahat pa ng mga iba pang sponsors po namin. Ang mga panulat ko po sa Bulgar, at saka sa Hataw, pati na rin sa Chronicle Manila Online, at saka sa Marites University, kung saan napapanood nyo rin po ako ng live tuwing Lunes at Huwebes. Muli po, pinapasalamatan ko rin ng very special si Ma'am Lani Michel. Maraming salamat dyan yan sa US, na subscriber natin, nanonood sa atin. At saka kay Soki Esteves, maraming thank you sa iyo. Ate Lolita de Dios Katsuki, maraming salamat din sa iyo. At sa mga kapamilya ko sa Simas, Philippines, hindi ko kayo nakakalimutan. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, nagpapasalamat.